Noong 1964, nagalit ng husto ang isang punong ministro ng Iran sa isang pagpupulong at sinampal niya sa muka ang isang kleriko. 2 buwan matapos yon, pinaslang ng mga tagasunod ng kleriko ang punong ministro. Pagkaraan ng 14 na taon, ang klerikong iyon din ang nagpatalsik sa Shah ng Iran nang pumanaw siya noong 1989 at 89 milyon-milyong tao ang nagtipon sa sementeryo para magluksa. Siya ay si Ayatollah Ruhollah Khomeini. Alam mo, noong dekada 1960 ang Iran ay pinamumunuan ng Shah. Nakuha niya ang kapangyarihan matapos mapilitang magbitiw sa trono ng kanyang ama noong ikalawang digmaang pandaigdig. Gusto ng Shah na maging kahawig ng Amerika ang Iran. Lahat ay mayaman, moderno, kanluranin at kapitalista. Si Khomeini bilang Grand Ayatollah at pinakamataas sa Shia Islam ay tumutol sa pananaw ng Shah, kaya ginamit niya ang relihiyon para pabagsakin ito. Sa loob ng 1,200 taon, sinabihan ng mga Shia Muslim na maghintay sa isang nakatagong imam, huling inapo ni Propeta Muhammad, na babalik at magtatayo ng perpektong Islamikong kalipato sa katapusan ng panahon. Hanggang dumating ang panahon na yon, magdasal, magayuno, magbigay ng kawanggawa at mamuhay ng tahimik. Sabi ni Khomeini, kalimutan mo na yon, hindi na kailangang maghintay. Gusto niyang itayo agad ang kalipato. Sabi niya, mga kleriko dapat ang namumuno sa estado, hindi ang Shah. Kaya dapat umalis ang Shah. Malaking problema ito para sa Shah dahil ito lang ang kanyang trabaho. Nang hindi napakiusapan ng punong ministro, sinampal at isinakay si Khomeini sa eroplano papuntang Turkey tapos sa Iraq. Ang pagpapatapon sa revolusyonaryo ay isa sa pinakabobong hakbang sa kasaysayan. Pinatalsik ni Lenin ang mga tsar ng Russia mula Switzerland. Gaya rin ni Khomeini na gumamit ng cassette tape. Araw-araw niyang nire-record ang kanyang mga sermon na talumpati rin niya. Pagkatapos, palihim na dinala ng mga tagasunod niya ang cassette tape sa Iran. Kumopya ng mura at ipinamahagi sa buong bansa gamit ang 70,000 mosque na network. Sa madaling salita, revolusyon ito ng podcast bago pa man umusbong ang mga podcast. Kalaunan, naging napakalaki ang podcast na ito para balewalain. At pagsapit ng 1,900 at 79 na pilitan, talagang tumakas ang Shah, palabas ng bansa at si Khomeini ay umuwi bilang isang pambansang bayani. Itinatag niya ang unang modernong Islamikong teokrasya sa mundo. Isang bansa na may eleksyon at parlamento, ngunit may isang pinakamataas na pinuno na kayang magpawalang bisa ng pasya ng kahit sino. Tulad ng inaasahan, agad naging pinakamataas na pinuno si Khomeini. Bagong tawag lang ito para sa Shah. Pagkakuha ng kapangyarihan, nilinis niya ang militar, pinatay ang libo-libo, kumuha ng 50 Amerikanong bihag at nasangkot sa 8 taong digmaan kontra Iraq.